Totoo ba na yung daw 18 dating sundalo mga bodyguard daw yan ng Office of the Vice President? Yan daw po yung ginagamit sa pagtatravel ni Vice President Duterte. Ganon. Okay, tinatanong lang po natin kasi may posibilidad. Alam niyo bakit? Dahil, di ba ang security ni Vice President ay mahigit na 300? Dati nga mahigit na 400 yan, nabawasan lang. Okay? Pero nung bawasan itong kanyang original na mga security, may kapangyarihan naman siyang magdagdag kung sa tingin niya kulang. Kaya may posibilidad na itong mga dating sundalo ay mga additional security ng pangalawang Pangulo. Tinatanong lang po natin. Ngayon kung hindi naman, ay di ipaliwanag nyo. Kasi pagka napatunayang yung mga yan ay konektado sa Office of the Vice President, masisira ang kredibilidad ng mga yan. Kahit na alam natin yung iba'y ayaw talagang maniwala sa kanilang sinasabi na nag-deliver sila ng mga mali-maleta. Kasi yung pinalabas nila doon sa press conference hanggang ngayon, ito rin mga ito ay dating mga tauhan o mga tauhan ni Saldico. Kaya nag-deliver ang pera. Ngayon may balitang hindi pala bodyguard ni Saldico ito. Security raw umano ng pangalawang Pangulo. Naku, naloko na. So, pakilinaw po ninyo yan. Pag inyo na-justify kung saan talaga silang galing, makapaniwalaan. Pero kung masalimuot at hindi maipaliwanag kung saan talaga konektado itong mga taong ito, mahirapan yan. Atty. Baligod, ikaw ang, tsaka Mike Defensor, sabi kasi na Mike Defensor, siya daw ang tumutulong dyan. Pero pagdating daw sa sinumpaang salaysay, si Atty. Baligod daw nakakaalam nun. So, Congressman Defensor, Mike Defensor, dating congressman. O ano ba, saan nga ba talaga yan? Kasi inamin mo na ikaw ang tumutulong dyan eh. Siyempre, kung tumutulong ka, meron kang idea kung saan galing yan. At sino ba talaga yung mga dating sundalo? Na hindi naman pala hindi pala man lahat Marines. Yung iba pala ay civilian. Yung dalawa ay dating army na mga dinismiss sa serbisyo dahil sa iba't ibang problema. Doon pa lang eh. Pag dinismiss ka, ibig sabihin may something. So, paano ang kredibilidad pagka gano'n? Ay mga bata pa naman yan eh. Pero dinismiss sa serbisyo, ibig sabihin, kung dinischarge ka, tinanggal ka, may something, may problema. Anong kredibilidad nun? Lang, tinatanong lang natin. Okay? So, ngayon, nasa inyo ang pagpapatunay kung saan nga ba galing ang grupong ito. Kasi kaduda-duda yung kailang galaw. Lalo na yung balitang lagi silang sama-sama. Pati yung kanilang sinumpaan sa salaysay na pinagtatawanan ngayon ng ombudsman, pare-parehas. Na para bang sabay-sabay na ginawa yung sinumpaan sa salaysay. At iisa ang ginagalaw, parang sama-sama kayo gabit araw. Kung nag-deliver ka sa isang lugar, kung totoo, sama-sama yung 18. Pagka nagbuhat kayo ng maleta, sama-sama rin kayo bumubuhat ng maleta yung 18. Ayun. Kasi doon sa sinumpang salaysay, parang lumalabas eh. Pare-parehas eh. Parang nagkopyahan. Dapat ang sinumpang salaysay magkakaiba. Dahil yan ay galing sa katotohanan na ginawa ng isang tao. Imposible naman na yung 18, pare-parehas ang ginagawa. Pare-parehas ang idea. Pare-parehas ang galaw. Imposible. Kasi kung kayo naglilingkod sa isang tao lang, halimbawa kay Saldico, may kanya-kanyang assignment yan. Yung iba pang gabi, iba pang araw. Bakit doon sa doon sa sinumpaang salaysay, pare-parehas ang ginagawa nyo? Parang nagkopyahan lang. Naloko na. Kaya yung nag-notarize nung sinumpaang salaysay na yan, may problema rin yan. Lalo na pag hindi naman personal na nanumpa. Kasi ang sinumpaang salaysay, pinanunumpaan ng tao na may-ari ng sinumpaang salaysay sa harap ng abogado. Pag hindi ginawa yun, illegal yun, delikado yan. So marami yung dapat ipaliwanag. Kung yung mga inakusahan, nagpapaliwanag na hindi totoo, na walang maleta at hindi kailangan ng maleta na mayroong pera, dapat yung mga nag-akusa, magpaliwanag din kayo. Kung paano nyo binuo yan, ang kwentong yan, paano nyo ginawa ang sinumpaang salaysay, at yung ba talagang inyong sinumpaang salaysay ay pawang katotohanan lang o gawa-gawa lang ng abogado tapos pinanumpaan ninyo o pinirmahan nyo. Naku, delikado yan. Pagka yan ay talagang nagkabuhol-buhol at napatunayang pati yung abogado ay may pagkakamali, naku, baka madisbar pa yung abogado kasi bawal na bawal yan. Kung halimbawa pineke, dinoktor lang ang sinumpaang salaysay, hindi totoo na yan ay pawang katotohanan lang, delikado yan. Yan po yan, hindi pananakot ito. Real talk lang. Kaya maging aral ito sa lahat ng nanonood at nakikinig sa buong mundo.
Huwag kayong paggamit at huwag niyong pasukin ang ganyang sensitibong issue kung hindi talaga kayo involved o wala kayong kinalaman. Kung inutusan lang kayo, ginamit lang kayo kapalit ng something, may accountability yan, may pananagutan. Dahil lalabas ang totoo kung kayo nagpagamit lang o kung ano man dahilan. Lalabas din ang totoo kung totoong kayo mayroong alam sa inyong mga akusasyon. Ganun po yan eh. Patutunayan yan eh, bago kayo paniwalaan. At tatanungin kayo kaliwat kanan kung totoo sinasabi. Ako naniniwala, ang totoo kahit anong klaseng tanong at kahit anong oras tanungin, kaya mo sagutin. Kung doon pa lang sa press conference eh, pag tinatanong, nagpapasahan kayo ng mikropono, hindi malaman kung anong pagsagot eh. At sumasagot yung abogado. Pwede ibig sabihin, professor ng topic yung abogado. Kayo estudyante lang. Nung hindi mo masagot, yung professor ang sumasagot sa tanong. Ano yun? Observation ko yan at opinion. Paalaala na rin. Mahirap magpagamit, mahirap pumasok sa ganyang sitwasyon. Nakataya ang inyong pagkatao, ang inyong seguridad, at yung inyong kredibilidad kung meron kayo. Kung politika lang ang lahat ng ito, temporary lang. Pero ang pagkasira, panghabang panahon. Kung ito naman ay makatotohanan at kaya niyong panindigan, mahabang laban ito. Hanggang sa korte, aabot yan. Kasi yung balita ko, magdidimanda yung inyong mga inakusahan. Katulad ni Delima, katulad ni Secretary Anyo, at nung iba pa na inyong inakusahan. Lalo na si Trillanes. Papatulan talaga kayo. Hindi kayo palalampasin nun. Huwag niyo subukan si Trillanes. Kay Duterte nga, hindi nga natakot yan eh. 6 na taon niyang binakbakan ni Duterte at mga followers niya, hindi natakot eh. Sabi nga niya, ipakukulong niya pag natapos ang time. Ayun, naipakulong nga, nasa ICC. Yun ang kredibilidad, yun ang prinsipyo. Ngayon pa, akusasyon nyo ng mali-maleta. Kung si Trillanes tumatanggap ng suhol, di matagal na yang mayaman. Sa dami ng kinalaban niya, sa dami ng nag-try magsuhol dyan, hindi niya tinanggap kahit isa. Tapos ngayon, kung kailan siya nagtatagumpay sa kanyang laban, sasabihin nyo, sinuhulan. Malabo yan. Mahirap paniwalaan yan. At dahil dyan, kakasuhan kayo. Abangan natin. Ingat lang po. Ang lahat ng topic ko, for information, for education, opinion, suggestion, interpretation, at ang opinion, lahat tayo entitled dyan. Walang personalan po dito. Issue lang. Pagtalakay sa mga isyong dapat makapag-share ako ng impormasyon sa mga tao. Maniwala kayo, salamat. Pag hindi, salamat din.